Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo muli ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pagpapala galing sa may kapal. Pero ano bang nagiging hadlang ng kanyang bendisyon sa ating buhay? Ito ay hindi pagpapatawad sa ating mga kapwa. Minsan, kapag tayo ay nagtatanim ng sakit ng loob, yan ang nagiging hadlang para hindi natin matanggap, maranasan ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa ating buhay. Kaya naman sa banal na misang ito, tayo magpakumbaba, hilingin natin muli ang kanyang awa, mga pagkakataon na tayo'y nagkimkim ng hinanakit. Sa mga pagkakataon na hindi natin mabitawan ang mga sakit na ginawa ng iba sa atin. Naway hilingin natin maging kamukha natin si Jesus. Marunong tayo bumitiw sa ating mga pinakamasakit na karanasan. Naway tayo lumaya. Sa pamamagitan nito, makaranas tayo muli ng kapayapaan. At para tayo ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, hilingin natin muli ang kanyang awa at pagpapatawad. Sabihin natin, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob kaming tinatawagan ka sa ngalan mo ng Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong Espiritu sa aming kumukupkup upang sa lupang pinangako kami makapasok sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sumisigaw ang Panginoon, "Ali kayo mga itinalaga upang magpahirap sa lungsod. Dalhin ninyo ang inyong mga sandata. Mula sa pintuhan sa ilaga ay pumasok ang 6 na taong tig-isa ng sandata. May kasama silang nakasuot na kayong lino at may panulat sa baywang. Tumayo sila sa may altar na tanso. Noon ang kaningningan ng Panginoon ay lumagay sa itaas ng kerubin sa may pagpasok ng templo. Tinawag niya ang lalaking nakadamit na kayong lino at may panulat sa baywang. Sinabi niya rito, "Libutin mo ang lungsod ng Jerusalem at lagyan mo ng tanda sa noo ang lahat ng nagdadalamhati dahil sa kasuklam-suklam na ginawa roon." Sa iba naman ay narinig kong sinabi niya, "Sumunod kayo sa kanya at patayin niyo ang mga taga roon. Huwag kayong magtitira maliban sa mga may tanda sa noo. Patayin ninyong lahat ang mga taga roon, matanda, binata, dalaga, babae at bata. Umpisahan ninyo sa santuaryo." Inuna nga nilang patayin ang matatanda ng bayan sa harap ng bahay. Sinabi niya sa kanila, "Parumihin niyo ang templo at punuin ninyo ng bangkay ang patio. Lakad na kayo." Lumakad sila at pumatay sa lungsod. Ang kaningningan ng Panginoon ay umalis sa may pagpasok ng templo at lumagay sa may ulunan ng kerubin. Lumipad ang mga kerubin kasamang mga gulong at tumigil sa may pintuan ng templo sa gawing silangan.
Nasaulanan pa rin nila ang kaningningan ng Diyos ng Israel. Ang mga ito ay saring apat na nilalang na nakita ko sa may ilog Kebar at nalaman kong sila'y mga kerubin. Sila'y tiga-apat ng muka at tiga-apat din ng pakpak at may tila kamay sa ilalim ng kanilang mga pakpak. Ang mukha nila'y tulad din ng makita ko sila sa may ilog Kebar, kung saan gumawi, yaong isa ay doon din yaong iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalang ng puon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan, magmungla ngayon, magpakailanman. Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng puon pupurihing tunay. Siya'y nagahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Walang makatulad ang Panginoong Diyos na sa kalangitan dooy naluluklok. Buat sa itaas niya siya'y tumutunghay, ang lupa at langit kanyang minamasdan. Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Diyos. Kasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo at ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at mapapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makikinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makikinig sa pagtitipon ng simbahan, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay pagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipapahintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo rito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakalob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Meron pong isang kwento tungkol sa isang teacher. Inutusan po niya ang kanyang mga estudyante na kumuha po ng isang malinis na papel. At pinasulatan po niya yung kanyang mga pupils na mga masasakit na salita doon sa papel. At pagkatapos, inutos po ng teacher na lukutin nila yung kanilang mga papel. Pagkatapos, inutos din po ng teacher na tapakan nila ito pong papel. Sabi po nitong teacher, ngayon, humingi kayo ng sorry dyan sa papel. Ibalik nyo sa dati. So sinubukan po, binuksan ng mga estudyante yung kanilang mga nalukot na papel, pinlansya po nila, tinuwid po nila, pero puno pa rin po ng gusot. Sabi po ng teacher, ganyan ang tao kapag pinahiya mo. Maaaring patawarin ka niya, pero hindi ibig sabihin na mawawala yung sugat, yung peklat na ginawa mo sa kanya. My dear friends, be careful with public
humiliation. An apology can heal, yes, but it cannot always erase the scars. Kaya ang tanong, bakit kaya tayo minsan pinapahiya natin yung ating mga kapwa? Para lang ba itama natin sila? Do you really need to publicly humiliate someone to correct them? Kapag nagkamali ang isang tao, kailangan mo ba siya talagang sigawan? Kailangan mo bang ipahiya ang isang tao sa harap ng maraming tao kapag nagkamali siya? Kailangan mo bang ikalat sa social media ang pagkukulang ng isang tao? Minsan akala natin kapag napahiya ang isang tao, doon siya magbabago. Hindi po ba? Pero aminin natin, merong iba na namamahiya dahil gusto lang nilang gumanti. Di po ba? Merong namamahiya dahil gusto nilang patunayan na sila tama at yung kabila ay mali. Pero tandaan niyo po ito, ang kahihiyan ay madalas hindi po nagbubunga sa pagbabago. Nagbubunga ito sa galit, takot at paglayo. If you want to make someone bitter and resentful, humiliate them publicly. Wala pong bumabait at bumubuti dahil pinahiya mo siya sa harap ng iba. Hindi po ba? Kaya nga po, palagi kong tinatandaan at inaalala yung turo po ng aking teacher. Sabi niya, correct in private but praise in public. Correct in private but praise in public. Kasi kung gusto talaga nating magbago ang isang tao, huwag mo siyang ipapahiya, sa halip mahalin mo siya. Amen? Parang halaman lang po yan eh. Kapag nakita mo ang isang halaman na nalalanta, anong gagawin mo? Sisigawan mo ba? Hindi. Hindi mo po sasabihin doon sa halaman, wala kang kwentang halaman, bakit hindi ka tumubo? Hindi niyo po gagawin yon. Hindi po ba? Sa halip, didiligan mo yung halaman. Aalagaan mo ng mabuti. Bibigyan mo ng fertilizer. Itatapat mo siya sa sikat ng araw. At unti-unti, diyan mabubuhay ito muli. Amen? Ganyan din po pagdating sa tao. Kapag merong isang tao na nalugmok sa kasalanan, ang higit na kailangan niya ay hindi pagbabatikos, kung hindi sana dagdagan mo pa ang pagmamahal mo. Isipin niyo po ang isang doktor. Kapag merong pasyente ang doktor na sugatan at duguan, hindi po niya lalo sasaktan yung kanyang pasyente para matuto. Hindi po ba? Hindi po niya papaluin yung sugat niya. Sa halip, lilinisin po ng doktor yung sugat ng tao na merong pag-iingat, lalagyan niya ng gamot, babalutan niya para gumaling. Ang layunin po ng doktor ay hindi ipakita kung gaano kalaki ang kanyang sugat, kung hindi ang pagilingin ang sugat ng pasyente. At hindi po ba ganyan ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo? Basahin niyo man po ang mga kwento sa Ebanghelyo. Hindi po kinondena ni Jesus ang babae na huling nangalunya. Hindi po nilantad si Sakeo sa harapan ng ibang tao. Hindi sinumpa si Pedro matapos niyang itatwa ng 3 ulit ang Panginoong Hesukristo. Sa halip, binigyan ni Jesus silang lahat ng pagkakataong magsimula muli. At ngayon binibigyan po tayo ng partikular na paraan ni Jesus para mapagbago din natin ang ating mga kapwa. Una, ang sabi po ni Jesus, kung nagkasala ang kapatid mo sa iyo, puntahan mo siya, kausapin mo ng sarilinan. Here Jesus teaches us that love does not ignore sin. It lovingly confronts it. Pansinin niyo po, hindi po sinabi ni Jesus, kapag nagkasala ang iyong kapatid, baliwalain mo siya. Sa halip, sinabi niya, lapitan mo siya. Aminin po natin na minsan kapag nasaktan tayo ng iba, iniiwasan natin sila. Hindi po ba? Ayaw natin silang makita. Binablock natin sa Facebook, Instagram o sa TikTok. Pero tandaan niyo po ito, kung
ginagawa mo ito na may galit, delikado ka. Ang galit po kasi parang lason. Kapag hindi mo yan inalis sa puso mo, lalo yang makakasakit sa'yo. Hindi po ba? Ang galit, kapag tumatagal sa puso mo, nagiging puot. At ang puot, para pong basura. Kapag hindi mo tinapon yung basura, ano pong mangyayari? Yan po yung nagpapakalat ng sakit. Nag-a-attract ka ng mga langaw. Mangangamoy yan. Oo, naunawaan ko po. Minsan masakit yung ginawa ng ibang tao sa atin. Pero anong magagawa mo? Ang pinakamagandang paraan para maging payapa ka ay tanggapin mo yung nangyari, damhin mo, padaanin mo lang yung sakit ng loob sa puso mo. Pero para bumuti at lumaya ka, kailangan mong sabihin doon sa nakasakit sa'yo na nasaktan ka niya. Amen? Kasi minsan, meron mga ibang tao, hindi po talaga sila aware, mulat sa ginagawa nila. Diba? Palagi ko naman sinasabi sa inyo, wala pong antena ang ibang tao. Hindi naman manghuhula ang ibang tao. Paano sila hihingi ng tawad sa iyo kung hindi mo naman sinabi na nasaktan ka nila? Hindi po ba, mga kapatid? Huwag mo lang tiisin ang kasalanan ng iba. Tandaan mo, hindi pagmamahal kapag pinapabayaan mo ang iba sa kasalanan nila. Real love does not pretend everything is fine. And true compassion does not tolerate sin. Kung talagang mahal mo ang isang tao, dapat sabihin mo sa kanya ang kanyang pagkakamali at pagkukulang. Kung masaktan mo sila sa iyong pagsasalita, pasensya na sila. Pero kung hindi masasaktan ng isang tao, di ba, hindi naman siya magbabago. Amen? Love sometimes says the uncomfortable truth because it wants the other person to become better. So don't forget, correction is an act of mercy when it is motivated by love rather than revenge. Pero pangalawa po, kung itutuwid mo ang mali ng isang tao, mag-usap kayo lang dalawa. The first conversation in correction should always be private, not public. Nakakalungkot po, di po ba? Nakabaliktaran madalas ang ginagawa natin ngayon. Kapag nasaktan tayo, kinekwento natin sa iba. Kapag nagagalit tayo, pinopost natin sila agad sa social media. Kapag meron taong nagkamali, ibabalita mo sa buong barangay, sa buong opisina, sa buong pamilya. Ang taong dapat unang makarinig ng problema, siya pa yung huling nakakaalam. Hindi po ba nakakalungkot yan? Mga kapatid, tandaan niyo po, kapag hindi mo sinasabi sa taong nakasakit sa iyo ang kasalanan niya, sinisiraan mo na lang siya. Amen? Napakalinaw po ng utos ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi ni Jesus, go to Him. Hindi sinabi ni Jesus na go to them. Hindi po sinabi ni Jesus na puntahan mo yung kapitbahay mo. Hindi po inutos ni Jesus na i-chat mo ang mga kabarkada mo. Hindi po niya sinabi na i-post mo, ibalita mo sa lahat ng kasalanan ng kapwa mo. Ang sabi po niya, lapitan mo siya. Bakit? Dahil ang layunin ng pagwawasto ay hindi naman po yung manalo ka sa argumento, kundi yung maibalik mo yung mabuting relasyon. Hindi pong pamamahiya ng taong nagkamali ang tutulong sa kanya para magbago. Tandaan niyo po ito, kapag ang layunin mo ay pinapahiya mo yung tao, hindi po pagmamahal yan. Pero kapag ang layunin mo ay maituwid siya, maibalik mo siya sa tamang landas, kahit na mahirap ang inyong pag-uusap, kahit na masakit, yan po ang tunay na pagmamahal. Pero pong isang kwento tungkol po sa isang maliit na bata na mahilig pong naglalaro sa lupa. Madalas nadudumihan po yung kanyang damit. Pero pag uwi po nitong bata, pag nakita po siya ng kanyang nanay, madalas tahimik lang po si nanay
aalisin yung kanyang damit at lalabhan. Nagtatanong po yung panganay na anak, sabi, Mami, bakit hindi niyo pagalitan si bunso? Para naman matuto, palagi kayong napapagod. Ang dumi-dumi ng kanyang damit, kayo palagi naglalaba. Sumagot po itong nanay. Alam niya po, sabi niya, kapag marumi ang damit, kailangan mo itong linisin at labhan. Hindi mo sinasabit ang maruming damit sa gitna ng barangay para pagtawanan ang tao. Napakaganda pong larawan nun, no? It reminds us that correction should clean a person. Correction should never display the dirt, the sin of the person. Maganda pong pagmunihan ito. Ano ba yung pananaw ko? Ano ba yung ugali ko? Ano ba yung attitude ko sa kasalanan ng iba? Meron ba akong galit? O meron ba akong awa at pagmamahal? Ano ang ginagawa mo pagkatapos kang saktan ng iba? Tahimik ka lang ba? Nagkikimkim ng galit? Umiiwas ka? O sinusubukan mong kausapin sila? Kapatid, ang tunay na alagad ni Kristo, hindi po namamahiya. Amen? Tunay kang Kristiyano kapag nilalapitan mo, ginagawa mong lahat para magkaayos kayo nung taong nakasakit sa iyo. Hari nawa, magdasal po tayo na sa susunod na masaktan tayo ng iba, tayo na yung lumapit, tayo na yung makipag-ayos para hindi na lumala yung away, para hindi na lumaki yung ating galit at maging puot. Naway bigyan po tayo ng lakas ng loob ng Diyos. Kausapin yung mga taong nakasakit sa atin. At pagkatapos ng pag-uusap, naway magkaayos ang lahat para muli po nating maranasan ang Diyos, ang kanyang pag-ibig at matanggap natin muli ang kanyang pagpapala ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga miyembro ng simbahan, naway maging malapit ang kalooban sa isa't isa at mabuhay sa kapayapaan at pagkakasunduan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng bansa, naway igalang ang karapatan ng bawat tao at iwaksi ang pag-uusig at pananakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway makapagsalita ng katotohanan ng may katatagan at pagmamahal at tanggapin ang anumang pagtatama ng iba ng may kagandahang loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, kapiling namin ang iyong anak. Hinihiling namin na tulungan mo kaming manalig sa kabutihan ng bawat tao at maging mahinahon kami sa isa't isa tulad ng pagiging mabuti mo sa amin. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas ng Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nining namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Isuyo niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin ng luningning ng iyong katapatan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Meron po ako narinig na ang social media daw po, ang Facebook, gawa ng demonyo. Totoo po ba? Bakit? Kasi mag-umpisa po nung nagkaroon tayo ng social media, ng Facebook, dumami daw po yung mga inggitero, inggitera, dumami daw po yung mga mayayabang, pinapakita yung kanilang mga bakasyon, yung kanilang mga nakamtan, kanilang mga naipon. Pero dumami din po yung mga taong namamahiya. Hindi mo masasabi na tunay kang Kristiyano kapag namamahiya ka ng iyong kapwa. Ang social media po, ang internet, nagdidepende po yan sa ating paggamit. Hindi naman po masama ang internet o social media by itself. Nasa paggamit yan ng tao. Kaya ang aking pong paalaala sa inyo, kung gusto nyong mas mahalin kayo ng inyong mga kapwa, imbis na i-shout out nyo sila sa feed, i-mention nyo o magparinig kayo sa kanila, i-PM nyo sila. Ano yung PM? Private message. Naging mas madali na nga nakausapin eh. Kung hindi ka physically makakalapit sa kanya, di ba? Isang type mo lang, isang click mo lang, masasabi mo na sa kanya na,
nasaktan kanya. Napakalinaw ng utos ng ating Panginoon. Sabi niya, kung nasaktan ka ng iyong kapatid, kung nagkasala ang kapatid mo, lapitan mo siya. Huwag na nating hihintayin na silang lumapit sa atin. Ikaw na ang lumapit. Kasi pag pinapatagal mo, lumalaki ang galit mo. Ang galit ay parang lason, ang galit parang basura. Pag tumagal yan sa puso mo, ikaw din naman na nasasaktan. Ikaw din naman na lumalala. Hindi po ba? Kung gusto mong lumaya, kung gusto mong sumaya, lapitan mo yung taong nakasakit sa'yo, kausapin mo siya, kayo lang dalawa. At kung hindi po nagtagumpay yun, sabi pa nga ng ating Panginoon, magdala ka ng 2, 3 kaibigan para maging saksi. Hindi ka naghahanap ng mga kasangga, maging saksi, silang mamamagitan sa inyo. Pero kung hanggang doon, hindi pa rin naniniwala, nagbabago yung taong nakasakit sa'yo, sabi niya, dalhin mo sa simbahan. Hopefully naman, sa simbahan, pag kinausap siya ng pari, pag binasbasan siya, magbago na siya. Pero kung hindi pa rin siya nagbago, sabi ng Panginoon, tratuhin mo siya bilang isang hentil. Nung ibig sabihin nun, kakalimutan mo siya? Hindi. Ipaubaya mo na lang siya sa Panginoon. Dahil tandaan niyo po, ang Diyos, na converte din niya, na pagbago din niya ang mga hentil sa tamang panahon. Ibig sabihin, hindi pa tamang panahon na magbago ang taong yan. Pero darating pa rin ang panahon na siya'y bubuti, siya'y magbabago sa tulong at sa awa ng Diyos. Pero umpisan mo sa'yo, alisin mo na ang galit mo. Kausapin mo siya. Kung ayaw niya, basta't ikaw, inalis mo na yung lason sa iyong puso. Sino yung taong yan na nakasakit sa'yo? Kinausap mo na ba? Nilapitan mo na siya? Huwag ka na magsasayang ng oras at panahon. Maiksi ang buhay. Life is short. Our time is limited. Be happy. Makipag-ayos ka sa Kanya. Dahil pangako ng Panginoon, pag daw ang mga tao ay nagkakasundo, doon naririnig ng Diyos ang ating panalangin at doon niya tayo binabasbasan ng sobra-sobra. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.